Sumampas na rin yung rain bands ito dyan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at ngayon po sa bahagi ng Mindanao. Inaasang lalakas hanggang super typhoon ang bagyo habang binabaybay ang mainit na Philippine Sea. Posible po ito dumaan ng malapit dyan sa Catanduanes linggo ng umaga. Sabi ng pag-asa ay nakikita nga ang pababa ng track nito kaya hindi inaalis ang posibilidad ng pagdatlist ng bagyo o paglandfall mismo dyan sa Catanduanes at mas paglabit nito sa bahagi ng Metro Manila. Posible rin itong maglandfall dyan sa Northern Aurora o Southern Isabela sa kalakasan o peak intensity nito kung hindi po sa linggo ng gabi ay sa Lunes ng madaling araw. Ihina ang bagyo sa pagtawid ng mabundok na bahagi ng Northern Luzon at nasa West Philippines na ito Lunes ng hapon. Ito po ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Martes habang lumilit po at pwede papasok ulit ng PER punta dyan sa bahagi ng Taiwan. Pwede po magbago yung pagalaw. Yun, sinabi kayo na pwede mas bumawa o pwede umakyat ng bahagya. Kaya lagi kong tumutok sa updates ukol sa potential na super typhoon na ito. At bilang paghahanda sa paglapit pa ng bagyo na ang tropical cyclone with signal number 3 sa amin sa Catanduanes, ng Albay at northeastern part ng Sugon at ng northern Samar. At signal number 2 naman po dyan sa bahagi o dito po sa atin sa Metro Manila, maging sa eastern part ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, gayon din sa Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, kasama yung Polillo Islands, Marinduque, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon, sa Picao Islands